Hello, good morning guys. Kasabong Luzon, Visayas, Mindanao. Nandito naman ako sa umaga na ito ngayon dito sa isang ng lagayan ko. Magpakita na mag-sample prueba sa inyo sa aking mga subscribers, sa aking mga followers, sa aking mga viewers. Una sa lahat, bago ko ipagpatuloy, ipakilala ko sa inyo ito sa isa kalinyada ko sa inyo. Magpasalamat muna ko sa inyo. Maraming salamat talaga sa nag-subscribe sa akin followers, sa aking mga viewers na walang sawa mag-subaybay sa aking mga i-upload dito sa aking channel, sa aking YouTube Kalyaw Kasabog TV. Ito na siya yung process ko ng sweater gray nga sinabi ko lamang sa panalo kaysa talo. Ito siya nakalagay dito sa likod ko. Yan, yung nilagyan ng buli. Apat itong magkapatid. Itong tatlo sila nanalo na. Yung sinabi kong pang-apat kahapon na content ko, yan ang pang-apat sana na nagkasakit na tuloy ang laban. Pero ito silang tatlo magkapatid, ganito ko, parehas din ang kulay, parehas din ang buntot, lumusot sila, nanalo silang tatlo. Maraming ang nag-message sa akin na bibilhin na lang nila gawin pang palahi. Alin sa magkapatid nito, hindi ko pwedeng ibigay i-out kasi napakinabangan ko na. Yan ang pagpatunay ko sa mga buguhan pa lang. Kung nanalo na ang manok sa akin, hindi ko na ibibenta. Nagbibenta ako yung hindi pa nanalo, mga bata. Pero ito sila, hindi na po pwede kasi napatunayan na sa kanila, napatunayan na nila sa akin na mag-uwi akong nakangitin, panalo, na sila ang minamanok kong na kulay. Ito sila, kayo mga bagwan pa lang. Ito ang pinirikong kulay at pagmatuwa lang talaga kapag maglaban-laban ako ng manok. Kasi sa mga gatong kulay, may talo man ako pero lamang ang panalo. Kaya sinasabi ko sa inyo mga baguhan pa lang, alamin nyo sa pagmamanok nyo kung anong kulay ang minamanok nyo hinahawakan, hiyang sa inyo nagpanalo. Kasi di lahat na hinawakan nating manok kahit ano ka-imported, ano ka-quality yan na magpanalo sa atin. Mayroon talaga. At saka kahit mananalo itong magkapatid, di lahat na manok sa isa ka breeder, sa isa kahit ano ka big time, ano ka imported na nagmananok. Malaking breeders dito sa Pilipinas o sa ibang bansa, hindi lahat mananalo yan, may natatalo talaga yan. Ang pinaka-important na marunong tayong maghanda, marunong mag-alaga, palakihin natin ng maayos mula di old hanggang sa ganitong pwede nang ilaban na hindi sakitin. Yan ang pinaka-sekreto, pinaka-dabi tinawag o anting-anting sa manok na hindi siya sakitin mula sa di old hanggang sa pwede nang ilaban. Yan ang matibay talaga sa labanan, lalo na sa basahan. Lalo kung marunong kang maghanda, mag-conditioning sa kanya, mag-training, magbigay ng sapat na tawag nito tableta, tubo, inject. Yan. Pagdating sa basahan, may pag-asa tayo manalo. Lalo na kung ang maging kalaban natin na manok kahit konting kulitis, kung talo naman sila sa pag-alaga na sa atin. Kasi kung minsan sa totoo lang, kahit ano ka quality ang manok mo, kung talo tayo sa pag-alaga, pagdating sa basahan, talo din tayo. Yan, totoo, aminado ako, nasubukan ko na yan, kaya mga baguhan pa lang. I-try nyo yan. Kung ang makalaban nyo magmamanok, na lumalaban ng derby, tapos yan ang maging kalaban mo sa hakfight, mga sabong-sabungan, kalaban ka ng manok. Kapag kulang sa kondisyon ng manok mo, kapag magbasahan, agaw hininga ko kayo, ilan na lang yan na bagsak-bagsakan, subukan mo, talo tayo ng kasabong sa totoo lang. Pero kung ang manok natin quality din, sakto sa paghanda, marunong tayong kaya sinasabi ko sa inyo, importante talaga makapag-seminar dapat. Ang isa katao magmanok, kundi man kayo nag-seminar, kailangan subaybayan nyo ang mga kwento sa mga tao nga marunong talagang magmamanok, dauna sa inyo, o kaya magpaturo kayo sa mga kaibigan yung mahilig talaga sa larangan sa sabong na may kaalaman sa paghanda sa manok, magaling na mag-conditioning. Yan pinag-importante. Pero kung mga huhak pipe lang, mga sabaw-sabaw lang, liitan lang na sabong, liitan na pustahan lang, tutukada, okay lang yun. Pero kung lalaban kayo sa mga malaking sabungan, kailangan mag-advise sa mga alam na kapitbahay niyo o kumpare niyo na marunong talaga
may kaalaman siya, sapat kaalaman na naghanda ng manok, lalo na kung nakapagtrabaho siya sa mga malaking farm, sa mga pang-birthing ng manok. Yan ang maganda na tuwaan niyo o mga advice, magpaturo kayo doon. Kasi pagdating sa basahan, yan pinakasikreto, quality na, sakto sa alaga, sakto sa gamot. Ang manok kapag parehas agaw hininga na, panalo na yan sila, yung magaling mag-conditioning sa manok. Kasi ang sa atin, kahit may kunting hininga pa, titigil yan, titingala, hindi na yan tumutuka. Pero yung kanila, kahit nakalaylay na yung ulo, basta may kahit kunting hininga lang, kahit nakapikit ang mata, makaamoy ng manok, tumutuka yan. Yan totoo kasabong, lalong quality sakto sa alaga, ganun yun. At saka hindi sakitin yan, pili nila. Yung sa atin, kung sakitin ang ilaban natin, talo na tayo pagdating sa basahan. Yan lang ang ipaabot ko sa inyong umaga bawat isa sa aking mga viewers, aking mga followers. Bukas naman tayo uli, iba naman topic ang ipapaliwanag ko sa inyo. Ang ito ako, maraming salamat. Thank you.